Si President Bongbong Marcos led a situation briefing on Typhoon Karina earlier today. Para sa detalye, sa mga pinag-usapan at kung ano mga susunod na mangyayari. Nako, makakausap po natin si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ang mga pinag-usapan na iba doon sa kahapon? Yes, Pauline, Lord, nagsagawa nga ng panibagong situation briefing sa Malacanang kaninang umaga si Pangulong Bongbong Marcos. Doon, inuulat sa kanya yung mga hard-hit areas ng Bagyong Karina, kabilang nga dyan yung bahagi ng Bulacan, Bataan, Rizal at saka Batangas. Dito sa Metro Manila, Kamanava areas yung pinaka-naapektuhan. Sabi ni DILG Secretary Benher Abalos, kailangan gawin ngayon yung paglilinis ng mga putik, maibalik yung kuryente sa mga lugar na nawalan ng supply, at saka yung pamamahagi ng food packs at gamot gamot laban sa leptospirosis. Inautos din ng Pangulo na magkaroon daw sana ng clinic or mobile clinic, triage, or at least umikot yung mga doktor at medical professionals from DOH sa mga evacuation centers. Bukod daw kasi doon sa mga usual na lagnat, sipon, or ubo, kailangan ding matulungan yung mga may maintenance medicine na mga kababayan natin. Nai-report din sa Pangulo na may isang fuel tanker na lumubog sa bahagi ng Limay, Bataan kaninang umaga. Sabi ng DOTR, nasa 1,494 metric tons daw ng industrial fuel yung dala ng tanker. 16 sa 17 crew yung nailigtas at patuloy yung rescue operation at hinahanap pa yung isang crew. Iniutos ng Pangulo sa DENR na agad magsagawa ng assessment sa epekto ng paglubog ng oil tanker na yan kasi nagdudulot na yan ng oil spill dyan nga sa bahagi ng Bataan. Lord, Pauline, after nitong ginawang situation briefing, kaagad na nag-ikot si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Metro Manila. Valenzuela at Navotas yung pinuntahan niya kanina. Yan ay para personal nga makita yung sitwasyon ng mga kababayan nating naapektuhan ng Bagyong Karina. Kabilang sa binisita ng Pangulo, yung command center sa Valenzuela. Doon muli niyang ibinilin yung coordination ng concerned government agencies at saka LGUs. Sa sandaling umapaw daw yung dam. Ipinaalala rin ng Pangulo na kapag daw kasi inalala niya na kapag matrap yung mga tao o hindi makalabas yung mga residente sa kanilang tahanan, baka daw matrap or hindi nga sila makalabas sakaling hindi magbigay ng warning itong mga concerned government agencies. After natong Valenzuela, Navotas naman yung pinuntahan ng Pangulo, namigay siya doon ng relief goods. Tapos nagbigay din siya ng konting statement ang sinabi niya, kailangan daw sigurong i-re-examine natin yung mga flood control projects, yung design natin. Kasi kanina, kung makikita nyo dyan sa video, hindi nakalabas mismo si PBBM, hindi siya nakababa ng military truck kasi sobrang taas ng tubig doon sa mga dinadaanan nila dyan sa Malanday, Valenzuela. Mismong siya na supposedly bababa at makikipagkumustahan nga doon sa mga nasa evacuation center. Hindi nakababa. Pero ang sabi naman ng PCO, may mga naka-preposition na raw na assistance kahit hindi na mismo si PBBM yung nag-abot niyan dyan sa mga evacuation centers. Lord, Pauline? So siya mismo yung nandun sa truck na nakita natin, Julie? Yes, Lord. Nasa military truck siya. Supposedly nga, mag-iikot siya sa mga evacuation center. Pero nung pagdating kasi doon sa area, ang taas ng tubig hanggang tuhod yung tubig or yung iba lagpas pa. Kaya hindi in-advise ang Pangulo na bumaba. Actually, hindi lang sana dito sa Valenzuela at saka sa Navotas yung iikutin niya. Meron din sa Bulacan. Kaya lang hindi ata passable or hindi kayang makapasok ng team ng Pangulo doon sa lugar, specifically sa San Jose del Monte. At saka May Kawayan. Julie, nagbigay ba si PBBM ng update dun nga sa flood control project initiatives niya, no? Kasi nung kanyang SONA, binida niya na climate champion siya, di ba? Pati ito nga, they're working on controlling yung mga sakuna, mga flood. So, nagbigay ba siya ng update dun? Ang sabi niya sa statement niya after niya mag-ikot, kailangan daw i-re-examine yung design ng mga flood control projects natin kasi mismo siya yung nakakita kung gaano nga kataas yung tubig baha. At saka may paalala rin pala ang Pangulo sa publiko tungkol sa pagtatapon ng basura, no? Kasi kanina siguro, obviously, kitang-kita yung mga basura na naglutangan dyan sa mga lugar na binabaha. Sabi ng Pangulo, sana daw maitapon ng maayos yung basura kasi hindi kakayanin ng mga pumping stations lang. Kahit gaano yung karami yung pumping stations, kung talagang barado yung mga daluyan ng tubig dito sa Metro Manila. Oo, Julie. Okay, doon sa situation briefing ba, doon sa Valenzuela, mga local government officials yung ba yung nandun? O nandun din ba halimbawa yung mga representatives from the MMDA, DPWH, etc.?
Yung situation briefing, Lord, dito yan sa Malacanang ginawa. Ang Okay. nandyan yung mga opisyal ng NDRRMC, ng DSWD, of course, tsaka yung other concerned government agencies. Doon naman sa Valenzuela, ang binisita ng Pangulo, yung command center nila. Doon nga niya nasabi yung tungkol sa paalala niya sa pagpapakawala ng tubig sa dam. Ang present naman doon, of course, was Gatchalian, si Senator Win Gatchalian, nandiyan din. Nakikita nga natin si DILG Secretary Abalos, si MMDA Chair Artes, nakikita natin. At, Pero kasama na yan ng Pangulo na Oo. pumunta dyan galing dito sa Malacanang. Oo. Julie, kanina nabanggit mo no na maraming plano, initiative yung ang ating gobyerno, kasama na diyan yung mobile clinic na pinaplano ng DOH. Gaano ba kabilis nilang may execute 'yan? Kasi marami na tayong mga kababayan na humihingi ng tulong, no? Kaya ba yan within the day, Oo. within the week? Bago matuyuan lahat. Oo. Ang sabi ng Pangulo, sana as soon as possible, kahit daw yung mga barangay health workers muna, para lang magkaroon ng initial assessment, yung mga may sakit na ngayon sa evacuation center. And then wala kasi sa briefing kanina si DOH Secretary Herbosa, kaya ipinagbigay, alam niya, iniutos nga niya yung pagkaroon ng mobile clinic ASAP din. Kasi yung mga, sabi nga ng Pangulo, yung mga may maintenance medicine, hindi yan makakapaghintay. Yung mga matatanda na kailangan na makainom ng gamot, hindi yan mahihintay na maikot pa sila. Kaya as soon as possible, yung healthcare, kailangan matutukan na rin ngayon. Alam ko wala sa personality ng Pangulo, no? Pero wala namang sinabon, wala namang medyo nagkaroon ng dressing down. Bakit nagka-problema ng ganito? Actually, kanina medyo ano bang tamang term? Gusto niya straight to the point. Kasi nung umpisa, since nagkaroon na nga sila ng separate briefing ngayon and kahapon, di ba? Nung umpisa ang gusto ng Pangulo, may mga info na from yesterday pa. So parang sinabi niya, narinig na natin yan eh. Ang kailangan natin ngayon, what to do next? Ang kailangan natin ngayon, kumbaga, ma-figure out natin ano pa yung mga kailangan. Saan yung kailangan? Dapat by now na-identify na. Kasi kahapon nga, nagkaroon na tayo ng briefing. And then, ang hinihingi rin ng Pangulo kanina, no, paulit-ulit din yan sinasabi doon sa mga cabinet secretaries and officials na present, na sana hindi lang NCR yung data na dala-dala ninyo. Kasi hindi lang naman NCR yung naapektuhan ng bagyong Karina. Kasi kanina, ang naging focus talaga nung mga cabinet secretaries and officials na nagpe-present sa Pangulo is etong ang NCR. So, lang, medyo hindi ko alam kung paano siya i-describe, ano. Pero ang Pangulo siguro, kasi ang nag-moderate ng situation briefing. Akala siguro parang mga estudyante na madadaan nila sa pagbasa sa PowerPoint. Oo. Yung mga pag-uulat. Pero halos hindi na nga binasa yung mga PowerPoint kanina. Usually after sabihin ng Pangulo na parang let's get straight to the point. Ang ginawa na lang nila, tig-iisang PowerPoint kung ano na lang yung pinakamahalaga. Kasi parang naging recitation kanina Diba? eto, anong kailangan dito sa anong problema ng DSWD o anong problema ng DOTR, anong kailangan ng ganito. So parang naging ganon. So yun lang yung gusto ng Pangulo sana daw short lang at saka nga kung ano yung info na kailangan, iyon na lang yung ipine-present. kala nila maloloko nila yung Pangulo, sa mga one page na ganyan. Nabasa ko rin yan, siguro ganun iniisip na. Hindi naman pinag-usapan dyan yung mga nagbakasyon sa Germany, mga ganyan, Julie. Oo, hindi naman kasama sa nahinanap yung mga nagbakasyon sa Germany, no? Kasi kanina nga yung mga concerned government agencies lang yung isa-isang hinahanap ng Pangulo. Attendance check sa mga ahensya nga na nagbibigay ng serbisyo, disaster response. Correct. Yung mga outside the Philippine air responsibility, wala na muna sa diskusyon. Ano pa ang itinerary ng Pangulo for the rest of the day at hanggang bukas na typhoon-related, Julie? Lord, ang sabi ni PBBM, susubukan pa daw nila na mag-ikot sa iba pang mga lugar. Sa ngayon, wala pang ibinababa sa atin na schedule. Medyo hindi agad kasi napaplansya yung ganyang mga uri ng schedule. Kumbaga, last minute yan na ibibigay sa atin kasi nga, hindi rin naman alam kung possible yung mga lugar na gustong puntahan ng Pangulo. And of course, for safety reasons din. Pero definitely, iikot pa raw siya, lalo na raw kapag mas gumanda pa yung panahon. Alam mo, maganda talaga dyan. Sana lumusong yung Pangulo sa baha sa Navotas. Yun ang excellent optics talaga, no? Na parang matagal na yata nating medyo hindi nakita, may gumawa ng ganun. Alright, maraming salamat sa oras mo. Julie Baiza, ang ating mobile journal na bumubuntot po sa Pangulo.